So, nakuha mo na yung bagong unit mo at ready ka na magpa-renovate. Or pwede ding naghahanap ka lang ng idea kung ano ba yung ipapagawa mo at ano yung possible na kalabasan nito. Pero, kahit ready ka nang magpa-renovate, ang malaking tanong is, ready na ba yung budget mo? So for this video, pag-uusapan natin itong mga sumusunod. Una is, ano yung mga pinagawa namin dito sa bahay? Pangalawa, bakit ito yung pinagawa namin? At pangatlo, magkano yung inabot namin dito? And lastly, kung talagang nagtitipid kayo, tapusin niyo itong video na to hanggang sa dulo kasi share ko sa inyo kung ano yung mga renovations na pwede nyo gawin sa bahay nyo na wala kayong babayaran. In short, libre siya. So, simulan na natin. Hi, I'm Ping, and yung purpose ng video na to is para i-share dun sa mga kagaya namin na nagsisimula pa lang na family or sa mga naghihirap sa buhay kagaya namin. Well, hindi naman siguro naghihirap, no? Pwedeng medyo tight lang yung budget. Kasi alam namin yung experience na pinagkakasya nyo yung monthly budget nyo para mabuhay. Or pwede rin para hindi mamatay. Kaso, kung madami kang budget for renovation, baka hindi ka mag-enjoy sa video na to kasi ang pag-uusapan namin dito is kung paano makakatipid sa renovation. Pero kung gusto mo lang din makita kung ano yung mga pinagawa namin for renovation at kung magkano yung nagastos namin, samahan nyo na lang kami dito sa video na ito. So after ng lahat ng gastusin namin mula sa down payment, monthly amortization hanggang sa pagbabayad ng bills, na-realize namin parang hindi natatapos yung mga gastusin namin. Well, totoo naman talaga. Marami talagang gastusin. Pero rewind muna tayo dun sa good memories ng ating unit turnovers. Noong nakita mo yung unit mo, napakadami mong naiisip kung ano ba yung mga ipaparenovate mo. So, sa part namin, ang naisip namin noon is yung kitchen counter, hanging cabinet, tapos gusto namin magpalagay ng gate, ng bubong, and so on. Pero dahil nagsisimula pa lang kami ni Abby as a family, yung listahan ng gusto namin ipagawa dito sa bahay is unti-unting nababawasan. Pero bakit? Kasi sa dami nung napagtanungan namin kung magkano yung pagpapagawa ng mga nasa listahan namin, unti-unti naming na-realize na hindi pala namin kaya. Or hindi kaya ng wallet namin. So ang ginawa namin ni Abby is nag-usap kami. Pinag-usapan namin is ano ba yung mga dapat nating ipagawa na hindi tayo mabubuhay ng maayos kapag hindi ito nangyari. At yun yung mga tanong na sasagutin natin dito sa video na ito. To start with our topics, dadaanan agad natin yung dalawa sa ating agenda, which is yung aming mga pinarenovate at kung bakit namin ito pinarenovate. Para sa unang pinagawa namin, ito yung extension ng flooring ng aming service area or yung dirty kitchen. So, nung nagawa siya, ito na yung itsura niya ngayon. Pero para sa ibang hindi pa alam kung anong itsura nito nung hindi pa siya nagagawa, ito yung itsura niya. Bali, sinunod lang namin yung elevation ng original platform dun sa service area. Tapos, naglagay na rin kami ng abang para sa drainage ng washing machine at para sa lababo in case maglagay kami dito. Ito kung makikita nyo, medyo makapal na yung semento na to. Kasi, bago tayo naglagay ng semento, hinukay muna ito, no, para magkaroon tayo ng magandang pundasyon. Sulit naman siya kasi maganda yung pagkakagawa ng structure. So, since natapos na yung pinapagawa namin dito sa likod, nakapaglagay na kami ng washing machine at nag-decide na rin kami na gumamit ng LPG or yung gas stove. Kasi dati ang ginagamit lang namin is electric cooker. Tapos, nung dumating yung bill namin for the month of November, inabot kami ng almost 1.3. Take note guys, yung 1.3 na yun is less than 5 days na yung pag-stay namin sa unit. So, imagine na lang kung 30 days kayo sa bahay, no? Tapos, naka-electric cooker kayo. So, ayun, napakalaki siguro ng bill. Kaya, ayan, gas stove for the week. So, anyways, going back, yan yung pinakauna naming pinarenovate dito sa bahay. Since meron ng semento sa likod, dito na namin ginagawa yung paglalaba at yung pagluluto na. Wow! Siyempre, sobrang saya namin kasi finally, makakakilos na kami ng maayos lalo na sa lutuan portion. And siyempre, yung usok ng niluluto mo is hindi na siya makukulob sa bahay kagaya dati. So, bahala na kami ng kapitbahay mag-amoy ng nilulutong ulam. And so far, yung nasa likod ng bahay namin, grabe, laging mabango yung pagkain nila. So, parang ang sarap sumilip tapos pahingin na lang. So, ayun. At dahil naglalaba at nagluluto na kami sa labas, ang kalaban namin dito is yung araw at yung ulan namin. So, yung next na pinagawa namin is yung bubong. Sa materyales, wala akong masyadong alam dito, no? Pero based sa mga nakita kong ginamit na materyales, masasabi ko na sulit siya at matibay para sa presyo. So, bakit nga ba bubong? So, very obvious naman yung reason kung bakit. Kasi kapag umulan, safe pa rin yung gamit namin, lalo na yung washing machine at yung lutuan namin. And bukod sa mga yon, nagkaroon kami ng additional place
para ma-free up yung space namin sa loob ng bahay. And so far, napakaganda ng pagkakagawa nito at ang pinaka-importante is masaya naman kami. So since meron na kaming bubong, ang next na pinagawa namin is yung ceiling or yung kisame. Bali, hindi pa siya kasama dun sa bubong, no? Kasi bubong lang talaga siya, wala pa siyang kisame. Dahil nagkaroon kami ng sobra sa budget para dun sa materials, bumili na kami ng pang-ceiling natin. Teka, papakita ko sa inyo. Actually, para sa reason kung bakit kami nagpalagay ng kisame, eto, baka hindi nyo kayanin yung dahilan. Though maganda naman yung pagkakagawa ng bubong kahit wala pa siyang kisame, ang hindi ko lang gusto dito is meron tayong ilaw tapos wala tayong kisame. Pero hindi naman sobrang arte nung dahilan. So sa inyong mga magpapagawa, check nyo itong mga pinagawa namin tapos kung gusto nyo ng more aesthetic, i-improve nyo na lang. Okay. So nasabi ko na sa inyo yung tatlong pinagawa namin dito sa bahay. Pero meron pa kami isang pinagawa dito at ito yung pinaka-importante. Tapos nung natapos siya, grabe, sobrang saya namin kasi nabawasan na ito sa aming listahan ng mga ipapagawa. Bago ko sabihin kung ano ito, pag-usapan muna natin kung magkano yung nagastos namin. So, disclaimer lang. Para sa mga magpapagawa, nagkakatalo tayo sa presyo kung magkano nyo makukuha yung materyales at kung magkano yung labor nung gagawa ng inyong mga renovations. So, unahin natin yung cost ng materials natin. So, very surprising yung price natin dito kasi yung contractor na gumawa ng bahay natin is meron siyang supplier discount. Para dun sa flooring ng extension ng laundry area at dirty kitchen natin, inabot lang tayo ng 6,000 pesos. So, yung coverage ng 6,000 pesos natin is andito na yung semento, yung buhangin, yung grava, at yung bakal na ginamit dito. So, yun yung sa flooring. Kasama na din sa 6,000 pesos yung nilagay natin na drain pipes para sa ating washing machine at sa abang para dun sa lababo. So, guys, 6,000 tapos ang dami na, no? So, kung nakita nyo naman yung itsura ng aming likod, grabe, sulit talaga siya. So, ang sumunod naman para sa ating roof or yung bubong, inabot lang tayo ng total of 16,000 pesos para sa ating materials. So, bali, round up na lang siya kasi nakalimutan ko yung exact. So, yung 16,000 pesos is composed of basta madami. Hindi ko na alam kung ano yung isa-isang materials na ginamit. Pero, hindi nga ako makapag-park sa parking space ko kasi andun lahat yung materials. Humingi nga ako last time ng pasensya dun sa tapat ng bahay namin kasi baka inconvenience sa kanya mag-park sa parking spot niya kasi andun ako sa kalsada. Pero, ayun, buti na lang mabait sila. Pero patapos na rin naman yung ginagawa dito sa bahay, no? Kaya makakapag-parking na ulit ako sa parking space ko. And lastly, para naman sa kisame, ayun, kasama na siya ron sa 16,000 na nabanggit namin kanina. Kasi diba sinabi ko na meron tayong sobra sa materials? So ayun, naging kisame na siya. So guys, yun yung para sa material costing natin. Para naman sa labor, eto guys, dito talaga tayo magkakatalo-talo. So yung labor cost, inabot kami ng... Actually, dapat hindi na namin siya i-disclose. Kasi magkakatalo tayo dito, depende sa contractor na makukuha ninyo. So, make sure na kumausap kayo ng iba't ibang contractor para magkaroon kayo ng comparison kung ano yung papasok sa budget nyo at para makita nyo rin yung comparison ng mga gagamiting materials para dun sa gusto nyong renovation. Okay? At para sa pinaka-importanting ginawa dito sa bahay namin, ito ay yung back fence. So, meron na kaming separation mula dun sa bahay sa likod namin. Bali, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa inyo dito. Either kayo yung gumastos ng malaki sa pagpapagawa ng back fence nyo, or matulad kayo sa akin na walang ginastos tapos nagkaroon ng back fence. Sabihin ng iba, baka scammer yan, no? Pero hindi. Ganito kasi nangyari doon. So, nagkataon na yung unit owner sa likod namin is naunang nagpa-renovate kaysa sa amin. Kaya gustuhin ko mang gumastos. Buti na lang nauna sila magpagawa ng back fence kasi wala kaming pampagawa. Kaya sobrang laking pasasalamat namin dun sa neighbor namin sa likod kasi nauna silang magpagawa at napakalaking savings ito para sa amin. Hindi na namin kailangan magpagawa. Well, at least for now. Kaya ang takeaway na masasabi ko sa inyo is hintayin nyo magpagawa yung nasa likod ng bahay niyo. And lastly, meron pa kaming ipapagawa dito sa bahay namin. Kaya yung mga materials is nakakalat pa sa parking space namin at yung kotse ko na memerwisyo pa rin sa kalsada. Bali, ipapakita namin to sa mga susunod na videos para mabigyan kayo ng idea. Kaya para mapanood nyo to, make sure to click the subscribe button and yung notification bell para maging updated kayo sa mga future video uploads namin. At kung tapos na, sige na, marami pa akong gagawin. See you on the next video. Bye!